O yan mga boss, barako to baga ang motor ninyo. Katulad nito, 2024 model. Kaya lang to, 2024 model, pero nabili siya ay early 2024. So, sa 2024 model mga boss, may dalawa ako napapansin na pagkakaiba niyan. So, dito, ito medyo hindi ko nababaklasin yung camshaft kasi early 2024 to mga boss. Pero yung mga late 2024, nagbabaklas tayo ng camshaft doon mga boss, no? Kaya kung gusto nyong matining, mabilis umandar, tapos walang kalansing, si Barako to ninyo. Ayun, pasyal nyo rito mga boss. Yung tutorial natin sa camshaft mga boss, may nagko-comment madamot daw tayo. Hindi natin pinapakita, medyo komplikado yun mga boss. Baka sa pag DIY masira lang, medyo mahal yung camshaft. 3,800 plus ang original. So, pag hindi na-chimpuhan mga boss, tapos nasira, baka tayo masisi pa. So, dito muna tayo, karburador. Unang gagalawin mga boss, karburador, para mabilis paandarin. Ang karburador niyan, di ba, kung nakapollow na kayo sa mga boss, na subscribe, dati 3.5 tayo noong 2022, 2023 model, 3.5 completor sa air and fuel mixture mga boss. Sa ngayon, hindi na nagpapangabot sa 3.5. Minsan nagkakaigi, pero pag pangit yung gas, hindi na tumitining kapag ka 3.5. So hahanap kayo ng mas magandang tono. Kaya yan, binabaklas natin. Carburetor nito mga boss, dati dinudukot lang natin yung screw, yung adjuster mga boss, no? Tapos ina-adjust natin. Sa ngayon, pag hindi natin hinanginan yung slow jet, mahirap pa rin magtono. Kaya ang ginagawa natin ay binabaklas. So ito, isa pa rin sa nakakapagpahirap paandarin mga boss, yung AHO, yung automatic headlight on ito. Kaya yung iba talagang ginagawa natin, nilalagyan natin ng headlight switch. So, kapag ka may headlight switch, mabilis pa andarin lalo mga boss. So, balik tayo. Tatlo lang yung gagalawin yung mga boss para gumanda si Barako 2 ninyo. Yung mga, syempre marami pa rin mahilig sa Barako, tapos di carburetor. So, dito, pag hindi nyo inadjust si carburetor ng inyong Barako, no? Mahirap andarin. Umandar man, mamamatay. Yun ang mga palatandaan yan mga boss kapag kailangan i-adjust si carburetor ng Barako. Kaya ito hindi na tono ng doon sa matining, no mga boss. Kasi ito bago ilabas sa planta, medyo linto para mababa ang emission. Kaya lang pag lean mga boss, kailangan nyo pa mag-choke. Doon ginagamit yung choke mga boss. Wala namang masama kung mag-choke, kaya lang syempre may tono naman na mas maganda, bakit hindi gawin? So yun, magsimula kayo sa nasa 1.7 lang kalimitan mga boss ang adjust nito sa standard, kasi yun yung pasado sa emission. Ngayon syempre gusto natin matining, babaguhin. So binabago natin yan mga boss. Basta sa 3.5, pag hindi pag-aano, hanap kayo ng mas matining. So yon, ganun lang ang pag-adjust niyan mga boss. Pero yun nga, binabaklas yung carburetor, hangin ng slow jet. So ito pa, marami na tayong tutorial nito mga boss, marami na nang natuto dito. Pero yun nga, sabi ko nga mga boss, kung hindi pa kayo nakasubscribe, nakapollow sa akin, mas marami pa tayong i-share. So dito tayo ang nagpaalat ng kaalaman dito na tinatanggal yung one-way valve mga boss. So marami na rin mga vlogger na nag-share niyan, pero yun, sa atin talaga nang galing yan mga boss. Kahit sugusugin nyo yan, ako ang nagpasimula niyan. So yun, yan yung plastic na maliit, yan ay tinatanggal lang. Kapag tinanggal yan mga boss, iwas negative pressure. So yun ang purpose niyan. Yan kasi naka-design talaga. Sasabihin ng iba, marunong ka pa sa engineer. Yan mga boss, naka-design yan para hindi mag-overflow yung gas kapag ka nag-full tank. Ngayon, syempre
mauubos yung gas do sa tangke, magkakaroon yan ng negative pressure kasi hindi naman yan bumubukas kapag ka may moist na. Yun, doon pumapasok yan mga boss. So, isa pa, ito nga handle switch. Yan, di ba? Automatic headlight on si Barao ngayon. Syempre pag nakailaw, tas medyo mahina yung battery mo, isa pa yan sa pagpahirap, paanda rin. Kaya yan ay mas maganda may switch. Kaya lang, standard na mga lumalabas na motor ngayon ay automatic headlight on. Kaya naka-disable na yung kanyang switch just headlight. So tayo naman, mas marunong pa tayo sa engineer. Ayun, lalagyan natin ng headlight switch. Yan ay nakakatulong talaga. Kasi yung Barao 1 pag mapapansin yung mga boss di ba, Barao 1 dati ay mahirap pa anda rin kapag nakabuhay yung ilaw. So ganun din yan kapag mahina na yung battery. Ayun, dumako naman tayo dito, compression release. Sa compression release mga boss, wala din tayong tutorial yan. Alam nyo kung bakit. Pag napasobra kayo yan, maraming side effect mga boss. Mabilis siyang paanda rin pero may mga sisirain. Yun yung realidad kapag nagkamali ka ng pagkaka-adjust dyan sa spring ng compression release. So, yun. Dito mga boss, syempre, kung pupunta kayo sa akin, sakto yung adjust. And yun, syempre, sabi ko nga mga boss, itong Baraong ganito, ay mahirap talagang paanda rin yung mga bagong labas. Kaya, nasa sa inyo na kung i-adjust. At ayan mga boss, napalitan na natin ng handle switch. Meron ng on and off yung kanyang handle switch mga boss. May on and off na nung ilaw. So yan, mabilis na sang paanda rin lalo mga boss. Malubat man yan, hindi mahirap paanda rin. So yun ang isang advantage ng merong headlight switch. Okay, testingan na. Di ba mga boss, pag na-adjust na karburador sa ayong compression release, sa ayong pag-tune up, yun, madali nang paanda rin yan. Kaya lang yun mga boss, sa totoo lang, yung FI si Barao talagang kahit anong gawin mo doon, kahit iwanan mo ng ilang araw sa ulat-arawan, pag pindot mo ay one click yun. Pero ito mga boss, okay na rin ito, pero compare nga natin sa Barao 3, mabilis talagang paanda rin si Barao 3. Kaya yung aking Barao 1, Barao 2, may balak na rin ako i-convert yun sa FI mga boss. Kaya yun, maganda si karburador, kaya lang yun nga, pag mga ilang araw na hindi mo nagagamit, talagang nakakailang click pa rin. Hindi katulad ng FI, one click.